Simple, talagang mahal ng taong bayan, dinudumog. Biro mo talagang walang kaarte-arte. Pag sabing sayaw, sayaw. Di ba? Alamin natin ha. Good morning, VP. Fresh kayo. Yeah. Fresh from Asakagikan. Asakagikan. Sa inyong balay. Inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. Apat pa lang napapatay ko eh. Congressman? Yan nga natin sagot niyan. Hi, good morning, DJ Chacha, and good morning, Ted. Oo, good morning po, Congressman. Thank you for being on the show and Merry Christmas po sa inyo. Congressman, ito nga, Merry Christmas po sa inyo. ayun, natapos na po yung Pasko, ano, at papunta na tayo sa bagong taon. Pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong, no, na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon nyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ano yung usapin ngayon? Cara David. Miss Cara David, meron uling wish. Oo, at sa kanyang talumpati, 4 na ang natitigay niya. At gusto niyang dagdagan pa. Ang alin? O yung mga kurakot at buaya na sana raw ay, mamaya, abangan niyo yan ha. At kung nahihirapan ka at hindi mo makita ang ating channel o walang notification sa iyo, madali lang po yan. Punta po ka sa YouTube, search nyo lang po sa search bar, type nyo si Kuya Goods at lalabas na po yan. Ang daming mga balita ngayon, no? At ito pa, alak ng bugi. Oo, talagang tinanggap na talaga ang kanyang bagong posisyon. General Floor Manager, General Manager ng MMDA. Walang iba kundi si... kilala nyo naman yan, ha? Baba ng ranggo mo, boss. Akala ko pa naman eh. Sabagay, pera-pera lang yan. Ano ba mga balita? ICM members Rosana Pajardo resign. Buti naman. Napapag-isip-isip na. At wala na talaga ha. Lahat ng mga binanggit noong November 30, yabang-yabangan ito si Pangulo ng Pilipinas eh. Nagyayabang-yabang, magpapasko sa kulungan. Ano nangyari? Nasa kangkungan na ho. Ang yabang ng Pangulo ng Pilipinas. Wala kang aasahan matinong sinabi. Ito pa. Napakasimple ng ating BP Sara. Diba? Pahalipay ng pamilya Duterte sa Davao. Personal na diniluhan ni BP Sara. Wow! Yan ang dapat maging leader ng bansa. Hindi yung andoon sa palasyo. Naghahakot ng mga bata, naghahakot ng mga matatanda. Tapos pag uwi, agoy. Gutom ang tao. Diba? Mga balat kayo kasi. Tanungin mo yung mga umaten sa Thanksgiving daw yung sinasabi nila sa palasyo. Ano pa mga balita ngayon? Diyos mio Marimar, talaga namang matutuwa ka. Bakit? Doon sa sinabi ni Miss Cara, na gusto yung dagdagan pa. Ang alin? Oo, yung mga nategay. Naka-4 na siya eh. Abangan niyo sa dulo natin video ha. Tapusin niyo yung video at maganda ang kalalabasan. Simulan natin dito. Ano ito? Isa na lang sa 4 ang natitira. Isa na lamang sa 4 na orihinal na miyembro ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nananatili sa komisyon. Yan. Isang malinaw na indikasyon ng lalim ng krisis
na kinakaharap ng komite. Ilang buwan pa lamang matapos itong itatag noong September 2025. Ang pinakahuling umalis ay si Commissioner Rosana Fajardo na nagbitiw ngayong araw ng Biyernes. Nauna nang nagbitiw si Benjamin Magalong, alkalde ng Baguio City na nagsilbing special advisor at pangunahing investigador ng komisyon. Umalis siya noong September 2025. Ilang linggo lamang matapos buuin ang ICI na agad nagtaas ng mga tanong sa direksyon at kakayahan ng komite. Sumunod naman si Commissioner Rogelio Babes Singson, dating kalihim ng DPWH na nagbitiw epektibo December 15. Ayon kay Singson, labis sumunong intense, stressful ang trabaho at nakakaapekto na ito sa kanyang kalusugan. Talaga? Mas mabigat pa rito ang kanyang pahayag na ang komisyon ay tila pinapupunta sa digmaan ng walang bala dahil sa kawalan ng malinaw na Walang budget pondo. at sapat na legal na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, si Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang orihinal na miyembro ng komisyong binuo ni Pangulong Marcos. Susunod Bagamat na nagtalaga na mag-resign yan. ang ICI ng Rodolfo Azurin Jr. bilang special advisor at hinirang si Brian Keith Hosaka bilang executive director. Hindi nito natatakpan. Isipin nyo, nakakahiya, di ba? Bakit? Oo, yung binuo mo, parang wala nang tiwala sa'yo. Hindi naman naalis yan kung may tiwala sa'yo eh. Baka ginugutom mo kasi. Baka kasi naman talaga walang pondo. At bukod doon, ang saklap, di ba? Ikaw ang nagtalaga, nilalayasan ka. Aray ko! Ikaw ang nagbuo, inaalisan ka. Bakit? Kasi wala na ho kasi sustansya lahat. Ang alin? Oo, yung mga kredibilidad nyo, wala na. Bakit ano ba sabi nung nakaraan? Oo, balik na natin ito. Ang alin? Yung sabi niya na may makukulong na the big fish. Agoy, agoy, agoy. Sinungaling, ha? Puros kakasinungalingan. Wala nang ang tiwala sa'yo, yung mga taong bayan, at pinipilit mo pang mawala sa'yo tiwala ng mga kasama mo dyan. 3 sa orihinal, na tinalaga mo o binuo mo na ahensya para mag-imbestiga sa infrastructure, nilayasan ka. Bakit? Wala siguro talagang, walang makikitang masaya sa iyo at sustansya. Ng bigat ng pagkawala ng mga unang itinalaga. At sa pagbibitiw ni Rosana Fajardo bilang commissioner ng ICI, isa na naman itong palaisipan. Resignation from the Independent Commission for Infrastructure. I, Commissioner Rosana A. Fajardo, have tendered my courtesy resignation from the Independent Commission for Infrastructure, effective December 31, 2025. Since my appointment in September 2025, I have been committed to advancing the Commission's objectives, particularly in the areas of financial oversight and infrastructure project investigations. Throughout my tenure, I have developed comprehensive approaches for evidence gathering, prepared detailed work plans, and supervised volunteer efforts in investigations. My contributions have led to recommendations aimed at improving government procurement and budgeting processes related to infrastructure projects. I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring that the foundational goals of the Commission have been met. I believe that the investigative and prosecutional responsibilities will now transition to other agencies, such as the Department of Justice and the Office of the Ombudsman, which are better positioned to ensure accountability for contractors and government officials. Nako, yun nga Ang problema hanggang ngayon Oo, yung DOJ at itong Ombudsman, o yung the big fish ang inaabangan ng taong bayan, wala pa rin silang iniimbestigahan na big fish. O puro sapsap at sipsip, puro sapsap. Na lang ang nakukulong. Kawawa naman sila. Ginamit sila ng malaking ginamit sila ng malaking congressman para magnakaw. Tapos sila pa ang magiging magiging bilanggo. Kawawa ang Pilipinas pag ganito. Ang namumuno at mga kasama ng namumuno gumagawa ng paraan
Napagtakpan. Alam niyo bakit? Kasi kung hindi niyo inagaw-agaw yung posisyon niya kay Senator Marcoleta, yung blue ribbon na yun, tapos na issue eh. Ando na tayo sa tema na alamin na at alam na kung sino yung big fish. Di ba? O ngayon, ang nabaligtad pa, kung sino yung nagbunyag dito sa mga congressman at contractor, siya pa talaga. O. Saan ba nagsimula yan? Nagsimula yan doon sa Pasig. Di ba? Lumabas itong si Coco Bico. Oo, tapos sinawalat. Ngayon, nakisawsaw yung kanyang tutas, yung kanyang tsuhin. Ayan na. Hanggang sana, sabi na politika talaga madumi. Baka ayaw matalo kasi ginagamitan ng mahika. Di ba? Yun lang. Meron naman talagang bahid ng baho. May bahid ng pandudurobo. Kasi, dun sa mga ghost project. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan. Pumatol kayo sa mga ghost project eh. Kung hindi kayo pumatol, wala, hindi kayo makukulong. Kaso nga lang, pumatol kayo sa mga congressman, na mga durobo, ayan, kayo ang naipit. Sino? Yun, nasa Cebu ngayon eh. Si Diskaya. Siya ang nakulong. Pero yung mga malalaking isda na hinahanap, patuloy sa paghahanap ng pera. Patuloy sa wala mangyari. Diba? Gusto yung patunay na nag-resign. Sa balita talaga nag-resign na. At, naku, matutuwa ka ba? Matatawa. Dito, saan? Akalain nyo, mantakin nyo ha. Ito pa lang si nanumpa na bilang isang general manager. At least hindi nawawala yung general. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Nicolas Dito III, having been appointed to the position of having been appointed to the position of General Manager, Metropolitan Manila Development Agoy. Authority, do hereby solemnly Magta-traffic swear si Bossing. hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge Nautal to pa the si best Kuya. of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereinafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, and I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders and decrees legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. and that I impose this obligation upon myself. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Looking forward to working with you. Salamat. Salamat. Congratulations sa bagong general. General pa rin naman. Kaso nga lang, doon siya ngayon magsisikat-sikatan sa traffic. Pwede ba masample naman dyan? Yung magkukumand lang sa EDSA. Sample naman yan, boss. Isa lang. Para naman makita namin yung ginawa mo kay Tatay Digong. Sisipahin ko yan. Ngayon, wala. Andiyan ka. Traffic ka dyan. Mag-traffic ka na mag-traffic ka dyan na maayos, Para naman makita yung kagilas-gilas mo. Natutuwa ba kayo? May bagong karakter. Si General. General Traffic. Goy. Git ng palasyo. Chismis lang ang Cabral Files. Hanggat di na verify ng DPWH. Naku. Ayan na naman kayo. Nilabas na nga ni Congressman Libiste. Chismis na naman. Ano ba talaga? Alam nyo yung mga eksena nyo. Talagang napapatunayan na lang na iniiwas nyo na yung usapin sa flood control. Nabago na ang kwento. Nabago na. Wala na yung si Saldico. Di ba? Wala. Hinihintay natin yung pang-10 na video, pang-10 video eh. Pero hanggang ngayon, wala tayong napapanood. Wala tayong naaabangan. Mr. Saldico, baka bukas pwede naman, Pamasko mo lang sa amin, Para mabuhay naman uli yung usapin sa flood control. Diba? Ngayon, wala na eh. Ano usapin sa flood control ngayon? Wala na. Agoy. Tuloy. Ano ito? Chismis lang daw. Diyan naman tayo, hindi maniniwala.
May panibagong CCTV ng mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Ayon naman sa palasyo, chismis lang umani dokumentong iniwan daw ni Cabral. Dapat daw muna yang mag-verify ng DPWH. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawid. Sa ilang CCTV footage mula sa Ion Hotel sa Baguio, makikitang pumasok si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa kwarto ng kanyang driver. Nangyari yan bago sila magtungo sa bangin sa Cannon Road kung saan natagpo ang patayang opisyal. Sa isa pang kuha ng CCTV ng hotel, makikita ang paglapit naman Iba na mausapin yan eh. Yung chismis ang hinahanap. Oo, alin doon ang chismis? Di ba nga binigay na nga at nilabas ni Congressman Lebiste yung dokumento. Di ba? Ito hindi chismis, baka magulat kayo. Ito, kailanman hindi naging chismis ito. Dahil pahalipay ng pamilya Duterte sa Davao, personal, na dinaluhan ni BP Sara. Oh, may kumatawag. Kaya ito. Wait lang, Oy, sino kaya ito? Ay, wala pala. Okay, tuloy. Personal na dinaluhan ni BP Sara. At maya-maya, doon tayo sa apat na pala yung natetege ni Miss Cara David sa kanyang statement. Ito, BP Sara, napakasimple. Diba? Napakasimple ng ating Pangulo. Diba? Ay, Pangulo. Pangulo na. Kasi lapit na diba? Yung mga disagree dyan. Mainggit na lang kayo. Basta sa amin, Pangulo na si BP Sara. Simple, talagang mahal ng taong bayan, dinudumog. Biro mo talagang walang kaarte-arte. Pag sabing sayaw, sayaw. Di ba? Alamin natin Good morning, VP. Fresh kayo. Fresh from Pasakagikan. Pasakagikan. Sa inyong balay. Simple, Pinos Duterte pa rin. Ganyan. Simpleng Vice President. Ay, Pangulo na pala. Nalilito ko Kasi lapit na Diba? Kung pwede nga bukas Saka nakakasabik talaga na maging Pangulo itong si BP Sara. Saka inaantay ko yung pagbuka ng pakpak para dagitin yung mga durobo. Lahat ng dumurobo, pasukahin na salapi. Diba? Ito na yung balita na Kuya Goods. Ay, ito yun. Ito yung nakaapat na si Miss Cara David. Nakaapat na siya Kulang pa yung 4. Gusto niya marami. Para lahat ay masaya. Saan? Siyempre, pag bayaran nila yung pandudurobo nila. Diba? Yung mga magnanakaw, yung kurakot ng bayan, yung mga durobo. Pagbabayaran nila lahat yan. Ito, Miss Cara, pasok mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko 4 na ba? Kulang Gusto pa. natin mas marami pa, Gian.
marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Narinig nyo. Diba? At may interview. Nasaan na ba yun? May interview yun eh. Pasok nga natin yun. May interview na yung... Ay, tama ba? Oo, yung... Ito. Peke kasi lahat eh. Peke lahat ng mga binanggit nito ni Pangulo ng Pilipinas eh. Yayabangan mo ang Pilipino. Magsasalita ka dyan. Sa harap ng maraming kamera. Tapos sasabihin mo, may makukulong. Malalaking isda bago magpasko. Saan? 26 na ho. Magbabagong taon na. Konting kembot na lang, New Year na. Pero wala pa rin eh. Oo. Huwag nyo kaming artihan. Ano ba talaga? Puro sarsuela na lang ba talaga? Kaya sabi ni Bibi Sara, puro sarsuela na lang talaga ang nakikita ng taong bayan. Nakakasawa na. Lalong-lalo na malapit na yung February, meron naman silang banat sa impeachment. Lalong nakakasawa na. Alamin natin to ano chismis dito. Chismis ba to? Totoo. Tilis mga kapatid, may kaugnayan pa rin po dito nga po sa sinasabi na DPWH leaks na ito. Hindi, unahin mong katanungan sa kanya, ipinangako din sa kanya. Yung pinangako ayan sa na. atin na may makukulong. Ang ganon. Gusto mo yun ang una itanong ko? Oo. Bago tong mga sinasabi na sige, ito. okay, go Sige. ahead. Kasama na po natin nasa linya mga kapatid, Congressman Antonio Tino mula po sa ACT Teachers Party List. Naku. Magandang umaga po, Congressman. Bigyan nga natin sagot niyan. Hi, good morning, DJ Chacha, and good morning, Ted. Oo, Ted. good morning po, Congressman. Thank you for being on the show and Merry Christmas po sa inyo. Congressman, ito nga, Merry Christmas po sa inyo. ayun, natapos na po yung Pasko at papunta na tayo sa bagong taon. Pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon nyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Nangako ang Pangulo, binitawan niya yung Pangulo niya, binitawan niya yung pangakong yan sa kainitan pa nung November 30 rally. Sa gitna rin ng mga aligasyon na direktang tumuturo sa kanya at saka sa kanyang mga cabinet officials. So, nagbigay siya ng mga pangakong ito, pero dumating ang Pasko ay, well, eto nga, nasa na ang mga malalaking isda, wala pa rin. So ang sabi niyo po mukhang budol lamang ito? Yun po ba yun? Tama po ba? Totoo yan. Ano na nga ang nangyari, di ba? At para sa akin, simple lang naman ang paliwanag dito. Sino ba yung mga malaking isda na tinutukoy dito? Oo. No, well, Unahan na kita ha, boss. Amo, manager, Mr. Tino. Tino ba pangalan nito? Oo. Huwag mong sasama si BP Sara ha. Unahan na kita. Kilala nyo naman kung sino yung mga nandurobo. Sino yung binabanggit ni Saldico. At take note, walang sinabi si Saldico na kasama si BP Sara sa mga magnanakaw. Unahan lang kita ha. Pero pumapabor ako sa sinasabi mo. Na-scam lang yung sinasabi ni Pangulo. Pero, wag mo isama si BP Sara. Sige, tuloy yung mo. Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials plus yung mga pinakamataas na official, yung leadership ng Senado at Kongreso. Oo. Sila naman ang mga pinakamataas na opisyal na may control sa budget. Kaya nag-uusapan natin ay yung sistematikong pandarambong sa budget. And in the end, ito ang mga
responsable, no, sa pagpasa sa budget, including yung mga controversial na amendments or insertions. At saka yung sa paggastos sa budget, meaning to say, yung pag-award sa mga contractors at mula doon, yung pagkuha ng kita. So, ang malaking isda, di ba, ang Pangulo, ang mga high cabinet officials sa pangunguna ng Executive Secretary, BBM Secretary, si Secretary Punoan na siyang nakaupo sa DPWH sa unang hati ng Marcos Jr. Administration. Ito yung panahon na naganap yung malaking bahagi ng pandarambong. Tapos on the part of legislature, of course, yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung mga chair ng Appropriations or Finance Committee, sila yung pinaka-in charge sa budget. Apart from yung mga opisyal ng DPWH na kumbaga parang facilitators ng pandarambong in the end. Congressman, since nabanggit nyo na po, parang may mga hinahanap kayo, no, na malalaking isda, or I think you're talking about the proponents, kasi yan din ang hinahanap ng mga tao dito, na parang puro DPWH officials and contractors lang yung napapanagot dito sa issue. Dito po sa inilabas ni Congressman Leviste, na ang tawag niya ay summary pa lamang at hindi pa buong listahan di umano ng proponents. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, I think unti-unti ay nilalabas niya yung sinasabi niyang hawak niyang files ng yumaong si Undersecretary Cabral. No, so far, yung mga nalalabas niya ay yung mga allocables ng mga district representatives, yung kanilang allocable amounts plus yung mga dagdag pa rito, yung mga non-allocable na dagdag. Yun na. Meron pala talagang mga ganung bagay. Meron mga proponent na mapapangalanan na yan. Abang-abang lang kayo. Dahil, biruin nyo si Congressman Leviste ay lumabas yan para talagang ibulgar kung sino. Hindi naman lalabas yan na walang dahilan eh. Lalabas ang katotohanan at ilalabas niya. Dahil asar siya. Di ba nabalita ngayon, nagpa-interview siya. Asar siya sa mga, galit siya sa mga korap. Kaya niya ginagawa yan. At saka hindi na ho yan maghihirap kahit hindi yan congressman. Mayaman na ho yan. Oo, na-interview nga yan eh. Umaabot na yung pera niya ng 300 million o billion. Hindi na kayang ubusin yun. Kahit yung iba nga, tinutulong na lang niya eh. Diba? Wala. Kung hindi nga lang nasuspindi si Congressman Barsaga, baka maglabas din ng mga ebidensya yan eh. Ngayon kasi, ilan days, parang 3 months ata o 90 days o 60 days suspended siya. Diba? Yan ang mga Gen Z. Kaya, pag kayo kukuha ng mga iboboto nyo, iahalal nyo, ilulukluk nyo, doon kayo kumuha sa tao na kaya kayo ipaglaban. Kasi dito wala eh. Lahat. Kaya nga 'di ba bagong ano pa ang title nila, Bagong Pilipinas, Bagong Lipunan. Yan pala ang bago. Magnanakaw yung mga kasama. Bago Pilipinas, bagong muka. Yun lang. Iba't ibang muka. Pero tahimik yung mga kasabwat 'Di ba? Yung mga aso ni Balulong, tahimik sila ngayon. Asahan nyo, mag-iingay yan pagdating ng January o bago matapos ang mag-iingay niyan. Si Au-Au, saka yung mga congressman na dating nakikisawsaw na akala mo sila lahat ang may alam. 'Di ba? Ilang congressman yan na bumatikos kay BP Sara, pinagtulungan si BP Sara. Ilan yan? Napakarami nila. Ilan yan nagsipirma? Ngayon, maniwala kayo, mas nakakalabang na si BP Sara, magbabalikan yan. Oo, andun yan para yung mga aso sunod na sunod. Sorry, BP Sara, may aamin pa dyan. Oo, inuperan lang kami. Katan nyo na.
Huwag nyo kaming lokohin. 'Di ba? Oo, yung pangako, napako. Ano ba to? Christmas scam ba to? Ano nangyari? 'Di ba? Christmas is scam by Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Nabigo mo nung pangako, lagi naman nabibigo eh. Saan ba kayo nakarinig ba kayo ng tamang sinabi niyan? Na meron? Na may patunay? Wala naman ang nangakong, alam mo yung pag nangako yan, nagsasalita sa media yan, lutang yan. Wala silang pakialam kung pinagtatawanan sila ng tao. Basta meron na silang masabi kunwari. Diba? Oo, nainggit nga yan kay BP Sara eh. Diba? Dati walang pakialam yan. Hindi yan nagsasalita sa media. Ngayon, meron na siyang pakialam kasi bahong-baho na ho ang pangalan. Kaya pinagtatawanan na sila. Ano naman yung mga paandar nito nakakahiya daw puros daw kasinungalingan yung nilalabas ni Congressman Libiste. Hindi ho kasinungalingan, totoo yan. Oo, maraming ilalabas na proponent. Marami. Maghintay-hintay lang kayo, lahat na ma-insertion, lalabas yan. Lahat ng mga parking ng mga kongresista, ilalabas yan. Hindi lang sa DPWH, halos sa lahat ng mga ahensya. Saldico nagsalita na raw. Ano na naman ang sinalita ni Saldico? Wala pang ang video eh. Nung unahan na naman ng itong mga iba eh. Ano sasabihin? Umamin na AI na naman kayo. Andito ako natutuwa. Saan, Kuya Goods? Yung dating general, general pa rin naman. Kaso nga lang, sa traffic. Guya. Kaya kumabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli, paki-like and share ha. Bye-bye. At huwag mo kakalimutan mag-subscribe at hit yung bell button. Bell button ba? I-bell all nyo na lang para meron kayong update araw-araw. Meron video papasok sa inyo araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye.